Halimbawa, meron po kayong blending stick. Understood na po yan, na pilit mata po yan. Pagkatapos dito po sa itaas ng eyeball on the left side, if the line is on the right side, ito pong eyeball na ito, itong part ng eyeball nito sa left side, ay mas madilim kesa po dito. And then meron pong konting shade po dito. Kasi yung pong balat ng mata, nakapatong po yan. Kaya meron pong shade yan, there. And then here, saka nyo lalagyan ng konting dark yan. Kung minsan po, no? Kung minsan po, halimbawa, teka po ha. Yan, halimbawa, ito po yung balat niyan. Pagkatapos dito ha, didiliman lang mo niyan. Ito madilim po yan. Kasi, pag nilagyan po natin ng shade yan, yung eyeball, dilugo yan, ito madilim. Kaya nga pag ginawa po natin yung mata, ito po yung iris, kaya nga madilim po. Naintindihan po ninyo kasi bilog po yan. And then, pagkatapos dito po kasi kung i-detalye natin to, okay lang sana, pero kakapusin lang po tayo sa oras. Baka hindi na kayo makapag-drawing. Ito, madilim po yan. Pagkatapos po, yung kilay niyan, pag gagawin po nyo yung kilay, dito po natin gagawin. This is straight and curved. And then here, and then this is the iris. Then the pupil, yung pupil huwag nyo ilalagay dito sa gitna, between this at saka ito, kailangan mataas po ng konti kasi natatakpan po yung 1/4 ng iris. And then, the other one, this is straight, then this is curved, and then straight. Pagkatapos, eto na po yun. There. There so katingnan natin mo ito kasi may alas 12. Baka meron pa akong mag-perform. Sayang nga lang po, napakaikli lang po yung oras natin kung pwede lang, gala 5 Then, when you draw the eyebrow, the movement of the pencil is from the center going to the corner, up, down. As it touches the corner of the eyebrow, the pencil will move down. Dahan-dahan lang po. Dito kayo maglalagay ng malakas na lines para yung kilay, hindi yung magmumukhang pinato. And then up, down. There, Okay. Pagkatapos po dyan, yung ilong naman, halimbawa, ito po yung sukat ng mukha, kasi may gumagawa ng ilong, maabot po dito, hindi pwede yun. Titignan mo nyo yung side ng mata. Pagkatapos, ito po yung side ng ilong. And then, gagawa lang kayo ng triangular shape, and then 3 circular shape, using light lines. Pagkatapos, ayan na po yan. Dodrawin nyo yung ilong. There. And then, this is curved, this is narrow, and then meron yung buto rito. Then this is wider, then narrow. Pagkatapos, meron yung line dito, magaan lang po yan. Ito pong line na yan, ito po yun. Itong line na yan, ito po yun. Pagkatapos, let's say the light is on the left side, kasi ito pong ilong, this is considered as the bridge of the face. Kaya kung gagawa kayo ng portrait, itong ilong, ito ang pinakamaliwanag sa mukha ng tao. Kasi pag naka-side view, ayan yung ilaw, malapit po yan, pinakamaliwanag po yan. Okay. Then, what about the mouth? Yung bibigo, para matansya nyo yung haba niyan. Tignan lang nyo yung side ng iris. Pantay ho yan sa side ng iris. Pagkatapos, you're going to draw 4 triangles. The mouth has 2 lips, the upper lip and the lower lip. And then, one triangular shape, another triangular shape, and then 4 circular shape. Tsaka nyo ngayon, didiinan yan. Susundan nyo lang po yung shape na yan. There. Pagkatapos, eto po. Yan, bababa yan. And then the lower lip is shorter than the upper lip. Yung labi po sa ibaba ay mas maikli at mas maliwanag kesa sa itaas. The upper lip is darker than the lower lip. There. Bakit mas madilim yan? Kasi pagka ang side view ng bibig, 1 vertical line, 1 horizontal line, and then 2 triangles.
ang side view po ng bibig, yung upper lip straight. Then, the lower lip is curved. Curve po yan. Kaya ganito. Kaya pag tumama ho yung ilaw dyan, ito maliwanag, ito po madilim. Kaya nga ang upper lip ay mas madilim kaysa sa lower lip. Is that very clear? Okay. Then, so ito na po yun. Halimbawa, ito na po yung shape niya. There. Yan. Alam niyo minsan, ito pong guide na ito, nag-adjust lang po kayo. Mapapalitan lang po ito. Pagka meron na ho kayong kinokopya na actual. Guide lang po ito. Halimbawa, mahaba yung baba, di mag-adjust po kayo, haba yung baba. Halimbawa, yung noo niyan, mataas, di mag-adjust po kayo, babawasan po nyo yung buhok, no? Let's say, ito na po shape niyan. The upper part of the ear is between the eyebrow and the eye. And then the lower part of the ear is in line with the lower part of the nose. There. Kaya nga pagkagawin po niya yan, ito na pa yung normal ear. Pagkatapos dito po nag-uumpisa yung buhok ng tao. Pagka halimbawa, wag po niyong ipapantay yung buhok doon sa bungo, pwede po yan pag bagong ligo. Kasi ang buhok po natin, para may pagkatuyo yan, lumalampas yan sa bungo natin. Kaya nga, pag sinuklayo natin, mayroong electricity, alam ba, sinuklay nyo, sama-sama po yan. Okay. So, pagkatuyo na, ayan, lalampas po yan. Here. And then, siyempre, lumalago po yan, ano? And then, the movement of the pencil, when using a pencil, when drawing a portrait, the movement of the pencil will actually depend on the style of the hair. Halimbawa, yung buhok niya, ganyan. So, yung lapis nyo, pag ganito, pababa. Pagkatapos, bababa na naman po dito. There. Pagkatapos, dito naman po, bababa na naman yan. There, ha? Pero, pag gagawa mo kayo ng portrait, wag mo niyong didiinan yung buhok dito, magmumukha kong piluka. Dapat hindi yung matigas yung gilid. Dapat po, ito, light lang. Yung buhok na tumatakip sa noo ay maliwanag at yung mga bandang gitna na ng buhok, doon mo kayo maglalagay ng madilim. Maski na dito, kailangan light po yan. O hindi, magkakaroon ng parang cut out, titigas po yan. Magmumukhang piluka. Kaya nga po, halimbawa, gagawin nyo, senior citizen. Senior citizen. There. Ito na po, lalabas na yung mga bungo. Nung nag-shave na yung mga bungo niyan. Pagkatapos dito, madilim yan, madilim dito. So, ito po ang sample. Kaya ito, boy, ano ito? Lolo o tatay? Ano? Lolo. Si Mr. Sena, lolo o tatay? Lolo. Talagang di tayo makakaligtas dito. Lolo. Okay. Pakitanggal nga to. Pakitanggal to. Okay. Now, pag sinabing portrait, it is from this part of the head hanggang dito sa dibdib. Tatlong klase ang portrait. Formal, pag sinabing formal, naka-Barong Tagalog, naka-Amerikana. Pag sinabing informal, naka-t-shirt lang, naka-polo. Pag sinabing historical portrait, merong portrait sa harap, tapos merong background doon, maliit na mukha. Halimbawa, yun ang mukha ng founder ng organization. So, yun ang historical. Di ba si Cory Aquino, nung kumakampanya, nandun yung mukha niya, tapos sa likod, yung mukha ni Ninoy Aquino, historical portrait to yun. Kaya pag sinabing portrait, class, kasi may gumagawa ng portrait, kuminsan, eto yung papel, gagawin lang yung mukha, pagkatapos yung leeg. Isa maraming ganyan. Parang na-salvage. Dapat kasama ho yung dibdib. Kasama yung dibdib. So, para kasama yung dibdib, whether the size of the paper, let's say the size of the paper is 12 by 18. Ito po. Let's say the size of the paper is 9 by 12. Ito po. Let's say the size of the paper is 5 by 7. Ito po. There. Kahit na kasing liit lang ho ng posporo, halimbawa, yan ang size ng papel ninyo, the first thing that you're going to do,
is get the center of the paper. Kunin nyo yung center ng papel. Yan. And then, meron ditong margin. Let's say, 3 inches. Ito, 1 inches or 2 inches. Then 1 inch. Ito, let's say, half inch. So, pag meron ng margin dyan, the center of the paper is always the placement of the chin. Yung gitna ng papel, dyan lo nilalagay, yan po nilalagay, yung baba. So, here. So, pag ginawa niyo yan, kasama na po yung dibdib. Kasama na yung dibdib. Let's say, this is the size of the paper. May margin ho dito. Pagkatapos, ito na po yung dibdib niya. Ito rin po, halimbawa, ito yung papel ninyo. If this is the size of the paper, this will be the size of the portrait that you're going to draw. So, yun, para kasama yung dibdib. Kahit na tignan ninyo yung mga portrait na nakikita nyo, na naka-display, na-exhibit sa mga company, tignan ninyo yung baba nasa gitna. Nasa gitna lagi. Tsaka almost, sometimes, 6 inches lang yan. Para lang sa ganon, pag ginawa nyo yung portrait, meron kayong allowance dito. Mahirap kasi pagkang, halimbawa, yung pagpil ninyo, ganyan. Tapos minsan may gumagawa ng portrait, ang laki yun ng mukha. Kaya kapag nilagyan ng frame, natatakpan na ho yun. Dapat merong margin ho yan. There. Pagkatapos at saka nyo ngayong gagawin yan, the eyes, the nose, the mouth, the eyebrow, then the eyes divided into 5 equal parts. Makagawa na po kayo ng portrait niya. Is that very clear? Now, ito po, minsan, halimbawa, may model po kayo. Halimbawa ako, nakapost ako ganito. Sayang, mag-alas 12 na. Kaya yung modelo natin po si Eddie Bacal at saka yung isang dating estudyante. Sabi ko, punta sila. Kaso, mag-alas 12 na. Eddie, pakita mo nga yung mukha mo. Ito po. Ito, dati yung champion niya sa weightlifting. Ngayon, shoplifter mo yan. Ay, sorry po, hindi pala. Ayan. Sana ito drawing nyo eh. Alam nyo, tapos sana ito drawing din po natin. Nandito ba si Apple? Yung Facebook friend ko? Nandito ba? Wala. Ito si Ma'am. Ito Ma'am. Pakita nyo. Ang sarap sana eh, kaso kulang tayo sa oras. Pero di bali, siguro pagka sa ibang araw, kung bidahin nyo ako, kung meron ko kayong mga organization, sabihan nyo lang ako at pwede akong mag-demonstrate. Hindi na kailangan tayo dun. Kahit na hopya kapun lang at saka Pepsi Cola, tama na ho yun. Ha? Kung halimbawa, dodrawing mo natin to, ang ganda, di ba? Ang ganda ng pagkakaterno. Parang Beauty and the Beast. Di ba? Oh, ito ganado eh. Doon ka na muna. Pamaya ka na po. Pamaya ka na. Ano. Tignan nyo, gusto na magpa-drawing. Actually, ito po model po namin sa mga youth. Oh, talagang legend do si Eddie Bacal. Okay, Eddie, doon muna. Baka tingnan natin kung may time pa. Ha? Okay. Now, here. Eddie, ka pa. Halimbawa, ito po. Halimbawa si Eddie nakapost dito. Halimbawa nakapost siya. Kayong mga nandito, ito-drawing niyo siya from view. At kayong mga nandito, kayong mga nandyan, 3/4 view. Diba? Kaya titingnan ninyo, yung ilong, ang pinaka, ay sorry, teka kasama sa script yan Eddie. Ay sorry, meron palang itong pastel itong mukha, itong kamay ko. Okay. So, Eddie, dito ka muna. Dito ka muna. Ito, gusto na itong mga artista pag hindi na uso pelikula. Okay. Let's say, tatlo ang position ng portrait. Let's say here, tatlo yan, tatlo. Ha? Tatlo po yan. Halimbawa, dyan si Eddie. Ito po yung linya sa mata. The line for the nose. The line for the mouth. Then, the line for the eyebrow. The hairline. Let's say, front view. Halimbawa, front view. Ito po, front view. Ito po, 3/4 view. Ha? 3/4 view. Another 3/4 view. There. Pag front view, so one vertical line on the middle, and then divide the line for the eyes into 5 equal parts. There, look. Ha?
Yan, halimbawa, yan ha. Pagkatapos ito, sample lang ito. Pagka halimbawa kayo po nasa gitna, ito po ang gagawin nyo. Let's say may gagawin kayong portrait. Ito po ay front view. Front view po yan. Let's say here, no? Okay, halimbawa, ito naman po yung ilong ni Eddie. Sample lang po ito.